views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. Ayan, arangkada magsasaka, usapang RCEP na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. At aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radio Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa panibagong episode ng Usapang RCEP. Ako po si Gian at isa po ako sa inyong mga makakasama at makakakwentuhan tuwing Miyerkules at Biyernes po, 10 a.m. to 11 a.m. Ayan. Bago po muna tayo mag-umpisa ay babatiin po muna namin ang aming mga butihing director. Director 4, Sir Dionisio G. Alvindia. Sir Joel V. Dator, Director 3. Sir Elijah Z. Davalos, ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services, Sir Andres M. Tuates Jr., BPED Chief and Interim Head of Coconut Trust Fund Facility Management and Operation Division, and Sir Nelson C. Santiago, LSD Chief and Interim Director for Research and Development. Binabati rin po namin sina Sir Jet Molek Subaba, Section Head po ng STIPS, at kay Ma'am Bess G.S. Magararo, Section Head naman po ng STIDS. Ayan. At syempre, isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto at nakikinig, sa mga naka-fieldwork po, at sa ating mga magigiting na security guards, at sa mga driver po na kasalukuyan pong nasa travel, ay ayan po, naway mag-ingat po ang bawat isa sa atin. Ayan. Sa panibagong usapang RCEP po ay tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEP Mechanization Program ng PhilMec. Mula sa layunin, requirements at teknolohiyang ipinapamahagi hanggang sa benepisyo at ambag nito sa pagpapabuti ng produktibidad at competitiveness ng agrikultura. Ayan. Noong huling episode po sa Usapang RCEP ay pinag-usapan po natin ang kahalagahan at benepisyo po ng Rice Combine Harvester kasama si Engineer Elcid M. Garcia mula sa Technology Management and Training Division ng ating ahensya, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Kung na-miss nyo po ang previous episodes na ito ay maaari po ninyo itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radio Agri 90.1 FM PhilMec. O maaari nyo po ulit itong mapakinggan ang replay ng ating episode na kasama po si Engineer Elcid sa tuwing Sabado po sa Radio Agri 90.1 FM. Ayan.
And please do like and follow the official Facebook page po of the RCEF Mechanization Program. At kung gusto nyo naman po malaman o makita ang mga nagawa ng RCEF Mechanization and Extension Program sa unang 6 na taon, ay i-check nyo lamang po ang RCEF Mechanization and Extension Accomplishment Report. Ilalagay po namin yung link sa comment section para madali nyo pong ma-access. Ayan. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad nitong mga nakaraang linggo tungkol sa RCEF Mechanization Program. Ayan. Panoorin at pakinggan po natin ang Balitang RCEF. Benchmark study sa rice industry, sinimulan na. Bilang bahagi ng rice industry baseline study ng DA, bumisita ang Philippine Institute for Development Studies sa PhilMec noong October 21 upang magsagawa ng key informant interview at data gathering. Layunin nitong suriin ang kasalukuyang kalagayan ng rice industry at ang epekto ng mga programa gaya ng RCEF sa mga magsasaka. Palawan, tumanggap ng RPS2. Nakatanggap ang MLGU ng Nara Palawan ng Rice Processing System 2 mula sa RCEF Mechanization Program noong October 17. Ito ay nagkakahalaga ng 67.63 million pesos at inaasahang makinabang dito ang nasa 6,000 na magsasaka sa naturang bayan at mas magkaroon ng akses ang mga mamamayan sa dekalidad na bigas. RCEF Technical Briefing at On-Site Training Course, idinaos. Idinaos ng PMPD ang isang batch ng technical briefing at 2 on-site training course ukol sa paggamit at pagmementena ng mga makinaryang RCEF noong October 17 to 22 sa Pangasinan at Bukidnon. Nilahukan ito ng may kabuoang 36 na FCAs mula sa mga nasabing probinsya. Farm Machinery Enterprise Orientation, idinaos sa Pangasinan. Nagdaos ang EDD ng Orientation on Farm Machinery Operation, Management and Enterprise Development sa Santa Barbara, Pangasinan noong October 22. Ito ay dinaluhan ng 32 participants mula sa iba't ibang FCAs ng lalawigan. Tinalakay dito ang service fee computation para sa mga makinarya, gayon din ang good record keeping ng machinery utilization. Region 6, tumanggap ng mga makinaryang RCEF. Umabot sa higit 290 million pesos ang halaga ng mga makinaryang natanggap ng mga qualified FCAs at LGUs sa Region 6 mula sa RCEF Mechanization Program matapos ang ginanap na machinery distribution sa Kalinong, Iloilo noong October 22. Kabilang sa mga nakatanggap ang mga probinsya ng Aklan, Antique at Iloilo. Higit 300 million na halaga ng makinarya natanggap ng BARM. Nasa higit 300 million pesos na halaga ng mga makinaryang RCEF ang natanggap ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM noong October 22 sa Cotabato City. Kabilang dito ang 39 units ng 4-wheel tractors, 3 units ng precision seeders, 43 units ng combine harvester, 10 units ng drying system 1, at 28 units ng village-type rice mill. Ayan, at yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. Ayan. Ngayong episode po ay makakasama po natin si Sir Jerwin Felix S. Ramos, Project Assistant 2 mula sa Technology Management and Training Division o TMTD ng ating ahensya Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ibabahagi po sa atin ni Sir Jerwin ang kahalagahan ng benepisyo ng rice reaper tuwing harvest season. Ayan.
Magandang araw po, Sir Jerwin. Baka may gusto po kayong batiin. Ayan. Magandang araw po. Binabati ko po ang aming Division Chief, si Sir Bartolome Estoserrera Jr., ang aming mga tatlong training focals at yung mga kasamahan ko sa office ng TMTD RCEF. Ayan. Magandang umaga po. Ayan. Thank you so much po, sir. Ayan, para po umpisahan yung ating talakayan, maaari nyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers kung ano nga po ba yung rice reaper at bakit po ito mahalaga na gamitin sa panahon ngayon ng anihan? Okay. So, ang rice reaper po ay isang makinaryang panggapas. At kaya nitong pababain yung ating tinatawag na post-harvest losses at ganun din, kaya nitong bawasan yung oras ng paggapas at yung effort ng mga magsasaka at pati na rin yung gastusin nila sa anihan. Paano naman po, sir, makakatulong yung rice reaper sa pagbabawas po ng post-harvest losses at sa pagtitipid po ng oras at gastos sa anihan? Okay. Paano siya makatulong sa pagbawas ng post-harvest losses? Dahil nga ito ay isang makinarya, kaya nitong pabilisin ang ating pag-ani, yung kanyang paggapas. So, pagka hindi po nadidelay ang ating pag-ani, mas mataas po yung kikitain at aanihin ng ating mga magsasaka. At dito rin sa rice reaper, kung ikukumpara natin sa traditional na paggapas, ang ginagawa kasi pag traditional na paggapas, puputulin to, ibababa muna sa may palayan, tsaka iipunan at ikakamada. Pero pag gumamit tayo ng rice reaper, ang ginagawa ng rice reaper, puputulin ito at ihihilera na kaagad para mas madali pong maipon o makuha ng mga magsasaka natin at mas madali siyang ikamada. So sa paraan na yon, mas mapapabilis po yung ating pag-ani. Ayun. Sa tingin niyo po, sir, gaano po kabilis o kadami po per hectare yung kayang tapusin ng rice reaper sa isang araw? Ang kayang tapusin ng isang rice reaper sa isang araw ay 2 hanggang 3 hektarya at para naman sa kataong kailangan nito, 1 hanggang 2 katao lamang. Ayun. Ayan. Sir, may particular po ba na kondisyon ng lupa o palayan kung saan po mas epesyente na gamitin yung rice reaper? Sa paggamit naman ng makinarya natin sa bukiran, lalo na yung rice reaper, kung paano tayo mag-prepare ng lupang aanihan natin o yung palay natin, paano natin i-prepare sa traditional, ganun pa din po yung pag-prepare pag tayo ay gagamit ng kahit anong makinarya, kahit na yung rice reaper, kailangan patuyuan natin yung palay natin o yung bukid natin 10 hanggang 14 na araw, so 2 linggo. At kailangan din hindi po nakadapa yung ating mga palay. Ayun, sir. Ayan, mga karadyo agri, sana ay nakapag-take down notes po kayo tungkol sa kahalagahan at benepisyo po ng rice reaper tuwing harvest season sa mga magsasaka. Sa mga mayroon pa pong katanungan o nais klaruhin tungkol sa ating topic ay maaari nyo pong itanong sa ating comment section. Ayan. Huwag po muna kayong aalis mga karadyo agri at magbabalik pa po si Sir Jerwin. Ayan. Para naman po sa mga nais magsumite ng application at maging benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga focal persons po by region o bumisita po sa pinakamalapit na PhilMech office sa inyong lugar. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD office, PhilMech CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD office, PhilMech CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Casero,
or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan. Or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan. Or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, DPI Compound, Quezon City, Metro Manila. Or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon, or you may visit him at FMFOD Office, Filmex, CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5 covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr., or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6 covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Maliharo, or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Sihor, you may contact Mr. Rojan John Flores, or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez, or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8 covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble, or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9 covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisha Sulampur, visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10 covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Yaban, or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13 covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma, or you may visit her at DA Caraga, PEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11 covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Benavista, or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tubok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12 covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat,
you may contact Mr. John Ryan Modio, or you may visit him at Filmec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Danao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangakala, or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. At yan po ang regional focals at Filmec offices na maaari nyong i-contact kung mayroon kayong mga katanungan regarding po sa application, concerns, or about po sa machinery. Pwede nyo po silang kontakin. Ayan. Magpo-provide din po kami ng link ng mga list ng pwede nyo po i-contact para mas madali nyo pong hanapin. Ayan. Bago po tayo magpatuloy, magbasa po muna tayo ng comments at pagbati sa ating Facebook Live. Ayan. Para po sa mga nanonood sa Radio Agri 90.1 FM Facebook page, ayan. Hello po kay Dr. Love, naka-tune in na via Facebook page and Transistor Radio, ayan. Regards po sa inyo dyan, Radio Agri 90.1 FM Filmec. Ayan, as always, ayan, Dr. Love. Ayan, napaka-avid viewers ni Dr. Love, Ayan, para naman po sa mga nanonood sa RCEF Extension Program. Ayan, good morning po kay Ma'am Dulce Bacolod. Good morning din po kay Ma'am Paglala Fards Nawal sa Pinaring Farmers Adherence Producers Cooperative. Ayan, good morning po. Para naman po sa mga nanonood sa DA Filmec, good morning po kay Sir, Ma'am Janet, watching from Marabut, Samar. Ayan, nakarating na po tayo ng Samar. Ayan, good morning din po kay Sir Pio Magana sa mga bagong makinarya, magsasaka aarangkada. Ayan. Pagbati po mula sa San Luis Farmers Association, Mamburao Occidental, Mindoro. Ayan. Ayan, at yun po ang ating mga comments for today. Ayan, para po ipagpatuloy ang ating talakayan, kasama pa rin si Sir Jerwin Ramos. Ayan. Sir, ano naman po yung mga karaniwang problema o breakdown na nararanasan ng mga magsasaka sa paggamit po ng rice reaper at paano po natin ito tutugunan? Okay. Isa sa pinaka-common na problema ng mga magsasaka sa paggamit ng rice reaper, ito yung mga mahabang pagkakaputol o pagkakagapas ng palay. Pero, kaya naman ito mahaba dahil hindi siya pwedeng paikliin dahil yung dalawang star wheel, yung nasa taas at nasa baba, yun yung nag-guide sa palay natin para maihilera o maitumba ng maayos. Pero kung talaga nahabaan sila, pwede naman natin siyang i-adjust gamit yung reaping height. Okay, may adjustment tayo doon. Pangalawa, yung ating tinatawag na safety pin. Safety pin na yun yung nagkokonekta para mapagana yung ating mga cutter blades o yung panggapas mismo. Yung safety pin na yun, madali siyang maputol. Kaya po, sinasuggest din natin na bago sila lumusong sa bukid, kailangan nilang suriin yung lulusongan nilang bukid. Kasi may mga pagkakataon na yung mga nagpapagapas, hindi na nila naalalang meron silang tubong nakabaon. So yung tubo na yun yung ginagamit sa pagbomba ng tubig. So hindi nila nalalagyan ng palatandaan. Pag nadaanan yung rice reaper natin, matatamaan yung tubo na yon tapos mapuputol yung ating safety pin. Yung safety pin na yon, protection siya para naman hindi maapektuhan yung ating cutter blades. So, imbis na mapuputol yung cutter blades natin, yung safety pin na lang yung mapuputol. At
isa pa dito, pagka nakadapa yung palay natin. So sabi ko kanina, maganda yung ating rice reaper kung nakatayo yung mga palay. Pero yung talagang nakahiga, hindi niya na kayang abutin yun. Pero meron siyang hangganan na kaya niyang yung medyo nakayukulang na palay. Pero pag sumobra pa dun sa hangganan na yun, hindi na kaya ng rice reaper natin. Ayun. Ayan, sir, meron po kasi rin ako nabasa sa mga comments natin before about naman sa combine harvester na lumulubog daw po yung combine harvester. Siguro, sir, sa kabigatan ng rice combine harvester. Sir, ito po bang rice reaper? Saang uri po siya ng palayan recommended? Sa maliit po ba? Sa malaki? Or sa kung ano pong type ng lupa? Yung ating rice reaper, so 2 to 3 hectares ang kaya niyang tapusin sa isang araw. And mas recommended natin kung sa mga maliliit na pitak. Tsaka pwede din naman siya sa tuyo, pwede din siya sa medyo basa. Okay, kasi yung gulong nun, pwede naman natin siya palitan ng parang paddy wheel or cage wheel. Napapalitan po siya. Apo, meron na rin tayong binibigay na pamalit. Ayan, thank you so much po, sir, sa pagsagot ng ating tanong. So, ayun, hindi na nga po hadlang yung kung maliit ba yung palayan mo or malaki, ayan, pwede nang maging mechanized yung pag-aani gamit yung rice reaper. Kasi sabi nga ni sir, recommended itong rice reaper sa mga maliliit na palayan. Ayan. Kung hindi po kaya ng bukid natin yung rice combine harvester. Ayan. Sa susunod po, sir, na question, ano po yung mga benepisyo na nakukuha ng mga magsasaka mula sa tulong ng PhilMec pagdating sa rice reaper training and maintenance? Okay. Alam naman natin, yung mga operators natin, mga bihasa na po yan. May mga kaalaman yan. Pero ang training natin na ginagawa, lalo pa nating pinagbubuti, lalo pa nating pinahasa yung kanilang kaalaman, kanilang karunungan, at pati na rin yung kanilang pag-uugali, lalo na sa pag-operate. Kasi kung halimbawa hindi maganda yung pagkaka-operate nila, mababawasan yung lifespan ng ating mga makinarya. Pero kung halimbawa mabuti sila sa pag-ooperate, talagang mini-maintain nila, hindi nila basta-basta ginagamit, mapapatagal nila yung buhay ng mga makinarya natin. Ayun. Ayan. Sabi nga po noon ng ating mga previous RP, ayan, ay yung buhay nga daw po ng mga makinarya na ipinapamigay sa inyo or mga makinarya ninyo ay sa kung paano po kayo mag-maintain. Ayan. Kaya importante po na mayroong proper na training sa pag-ooperate at maintenance ng mga makinarya. Ayan. Ano naman po, sir, yung mga maipapayo nyo sa mga magsasaka po na nais gumamit ng rice reaper? Okay. Unang-una po dito, tulad nga na nabanggit ng mga nakakaraan natin mga RP, kailangan ini-inspect natin yung machine. So talagang kailangan maganda yung maintenance dito. Okay, proper maintenance and basic or proper operation or basic maintenance. Isa yon sa magandang ugali ng isang operator, at kasama na rin dito yung pag-inspect ng areang lulusungan o pagsaservisyohan. Pangalawa dito, yung pagsusuot ng mga PPEs o yung mga personal protective equipment. Kasi kung halimbawang yung machine, okay na okay yung kalagayan niya, pero tayong mga operator o magsasaka, hindi natin pinapangalagaan yung sarili natin. Buhay pa yung makinarya natin, tayo yung may problema pa. Okay, so kailangan nagsusuot tayo ng mga protection. Protective gear. Opo, yung mga protection, pwedeng long sleeve, pwedeng mga sombrero, at kung pwede rin ay sunscreen. Okay. Ayan, isama po natin sa checklist mga karadyo agri ang sunscreen. Ano, sir? Ayun. Meron pa dito, pag-attend po ng mga training na inilulunsad di PhilMec. Kung gusto nilang umattend sa training, pwede rin naman po mag-request direct yung kanilang kooperatiba o kaya yung asosasyon nila. At isa pa rito, kailangang nire-remind namin lagi, lahat po ng makinarya natin, kahit nasabihin nating maganda, lahat po ng makinarya ay merong limitations. Okay pa, kung sabihin natin hindi po maganda sa lugar natin yung isang makinarya, yung rice reaper, hindi natin pwede sabihin sa ibang lugar ay hindi siya magiging maganda. Okay.
Ayan, it depends talaga sa lugar yung pagre-request ng machinery. Sabi nga ni Sir, hindi mo pwedeng sabihin na yung rice reaper sa lugar mo ay hindi maganda at hindi rin maganda sa ibang lugar. Iba-iba po talaga yan. Ayan, kaya kung magre-request po ay syempre dadaan po sa evaluation yung yung cooperative or association kung ano nga po ba yung dapat ninyong makinarya na matanggap. Ayan. Sabihin lang po natin ulit yung mga sinabi ni Sir. Una po yung pag-inspect ng lugar at syempre dapat merong proper training yung mga operators at maintenance. Ayan. Maraming salamat po, Sir Jerwin, sa pagbahagi ng inyong kaalaman at sa mga paalala para sa ating magsasaka. Kung mayroon naman po kayong mga katanungan na nais linawin sa ating topic ngayong araw, maaari nyo pong i-contact ang Technology Management and Training Division o TMTD sa kanilang email. Ayan. Sa tmtd@philmec.gov.ph. Ayan. Uulitin ko po, kung may nais po kayong linawin sa ating topic ngayong araw, ay maaari nyo pong i-contact ang Technology Management and Training Division o TMTD sa kanilang email, tmtd@philmec.gov.ph. Ayan. Huwag po muna kayong aalis at sabay-sabay po nating panoorin ang boses ng magsasaka at pakinggan ang karanasan at kwento ng ating mga benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program. Ako po si Ginoong Eduardo Ariola, presidente po ng Kalintamasan Farmers Association ng San Juan, La Union, sa tanggapan po ng PhilMec. Ito po ay napakahalaga sa ating mga kasamahan sa asosasyon sa kadahilanan na sa ngayon at least mapapanatili na nilang maayos, mabilis ang kanilang pagsasaka, mapababa nila ang production cost at may tataas ang kanilang production sa taon-taon. Unang-unang gusto ko pong pasalamatan ang mga namumuno sa ating agrikultura, sa ating namumuno sa ating bansa sa pamamagitan ng mga pamimigay ng mga kakailanganin nila sa pagsasaka. At yan po ang ating mga beneficiary na nakatanggap po ng mga makinarya mula sa La Union. Ayan. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan. At dito po nagtatapos ang episode natin tungkol sa kahalagahan at benepisyo ng rice reaper tuwing harvest season. Ayan. Maraming salamat po muli kay Sir Jerwin Felix S. Ramos mula sa Technology Management and Training Division ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ayan. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at tumutok sa episode natin ngayon. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program. Ayan sir, baka may last po kayo na pagbati or gusto pang i-shout out. Ayan. Yun po. Binabati ko po ulit yung mga kasamaan ko sa opisina, sa TMTD RCEF. So, good morning po sa ating lahat. Ayan. Thank you so much po, sir, sa pagpunta or pagiging resource person natin for today. Thank you po. Ayan. Ayan. Hanggang sa susunod po, ako po muli si Gian. Lagi pong tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ay may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEF, modernong pagsasaka kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ka-RCEF, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We are located at AFMEC Building,
Filmec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM Filmec. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM. Filmec. Kasaganaan para sa bayan.